Mga kabombo ka-Star Nation, ngayong last day na nga po ng 2025, atin pong balik-tanawin ang ilan sa mga malalaking kaganapan sa nakalipas po na 12 buwan. Atin pong balik-tanawin ang mga naging kaganapan kaugnay po ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Narito ang inihanda pong year-end report ni Bombo Genesis Racho. My campaign against drug will not stop until the end of my term, until the last pusher and the last drug lord are papatayin ko talaga. Marso 11 ng taong kasalukuyan nang arestuhin ng Philippine authorities si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gamit ang warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court. Siya ay inakusahan ng crimes against humanity tulad ng murder at torture na munoy nangyari dahil sa kanyang ikinasang war on drugs mula nung siya pa ang alkalde ng Davao City hanggang sa siya ang naging Pangulo ng Pilipinas. Kagagaling noon ng dating Pangulo sa isang biyahe mula sa Hong Kong at paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, isinilbi na ang kanyang warrant. Pinangunahan ni dating Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III ang pagsisilbi ng warrant. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng mga supporter ng dating Pangulo at ng Philippine authorities, nagpumilit si General Torre na isilbi ang order hanggang sa tuluyang dinala si dating Pangulong Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Bahagi yan ng matapang na pahayag ni dating Pangulong Duterte ilang araw bago siya arestuhin. Pakinggan naman natin ang senaryo kung saan binabasa ni General Torre ang karapatan ni dating Pangulong Duterte kasabay ng pagsisilbi ng kanyang arrest warrant. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and set forth in this warrant of arrest. Habang nasa loob ng airbase, daan-daang supporter ng dating Pangulo ang nagtipon-tipon sa labas ng paliparan upang magpakita ng suporta sa dating lider ng bansa at tutulan ang kanyang pagkakaresto. Kinalaunan, naghain din ng mga abogadong kaalyado ng dating Pangulo ng temporary restraining order para pigilan sanang pag-aresto sa dating Pangulo. Inihabol ito ni Attorney Raul Lambino at Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema. Gayunpaman, hindi naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order o ng injunction. Matapos ang ilang oras sa tensyonadong sitwasyon sa pagitan ni General Torre at ng miyembro ng Philippine National Police sa kabilang banda at kampo ng dating Pangulo, nangibabaw ang pagpupumilit ng general at napasakay ang dating Pangulo sa Gulfstream G550 aircraft. Ito na ang huling apak ng dating Pangulo sa lupang kanyang sinilangan mula noong nangyari ang pag-aresto hanggang sa kasalukuyan. Lumalabas sa flight record na dumaan sa Dubai ang naturang flight para sa maikling layover at kinalaunan tumuloy na rin ito sa The Hague kung saan nakabase ang International Criminal Court. Okay ako. Donatory. And I think this is something to do with the law and order noon. Marso 12, opisyal nang naipasakamay sa International Criminal Court ang dating Pangulo. Marso 14, unang humarap sa mga judge ng International Tribunal ang dating Pangulo para sa kanyang initial appearance. Rodrigo Roa
Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Dito ay binasahan siya ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng international law. Balikan natin ang pagbasa ng International Criminal Court pre-trial judges sa karapatan ng dating Pangulo. There will be a full procedure that will unfurl leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regards to the charges and any other matters associated with his arrest and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges here. Itinakda ang confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo nitong Setyembre 23, 6 na buwan mula noong kanyang initial appearance. Gayunpaman, hindi ito natuloy matapos questionin ng defense team ang fitness to stand trial ni dating Pangulong Duterte. Dahil dito bumuo ang International Criminal Court ng independent panel ng mga medical expert para suriin ang kalagayan ng dating Pangulo. Habang gumugulong ito, dinesisyonan din ng International Court ang petisyon ng defense team na magawaran ng dating Pangulo ng interim release. Una itong tinanggihan ng pretrial chamber, ngunit umapela ang defense team sa appeals chamber. Hindi rin ito kinatigan ng appellate chamber. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. Nitong ikalawang linggo ng Disyembre, tuluyan nang inilabas ng medical panel ang report. Bagaman malaking bahagi nito ay redacted, malinaw na sinabi ng panel na kaya pa ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso. Dito sa Pilipinas, mga kabumbo, ilang beses na rin kinwestiyon ang naging pag-aresto at pag-surrender sa dating Pangulo. Unang nagsagawa ang Senado ng pagdinig in aid of legislation ukol sa nangyaring operasyon. Kinwestiyon din ito ng kampo ng dating Pangulo sa Korte Suprema at ng pinagkomento ng gobyerno o pinagkomento ang gobyerno. Nag-recuse ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang ginawa ng pamahalaan. To the effect that the Philippines has no legal duty to cooperate, no? Dahil nga nag-disengage na tayo from the ICC. Kinalaunan pinalitan na rin si dating Solicitor General Menardo Guevara at ipinalit si Attorney Darlene Berberabe. Sa huling pahayag ni Berberabe, muling kakatawan ang Office of the Solicitor General sa gobyerno ng Pilipinas ukol sa naturang issue. Sa ngayon, nananatiling wait and see ang defense, prosecution at ang drug war victim sa magiging desisyon ng International Criminal Court ukol sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Magsisilbing batayan dito ang medical report na inilabas ng independent panel. Kaakibat nito ay lumulutang din ang kaugnay na balitang mayroon na ring arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa, ang dating Philippine National Police Chief na nanguna sa drug war ng nakakulong na Pangulo. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Ngunit katulad ng nangyari noon kay dating Pangulong Duterte, hindi pa rin kinukumpirma ngayon ng gobyerno ng Pilipinas kung meron nang arrest warrant o arrest order si Senator De La Rosa. It will be my highest honor to turn over the reins of power to my successor, knowing that in the exercise of my mandate, I did my best to serve the Filipino nation. Yan ang ating pagbabalik tanaw sa mga kaganapan nitong 2025 para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genesis Ratio and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.